Hello guys, welcome back to our channel Winsworld TV. So ayon sa ating mga nakuhang impormasyon ay may kalakihan ang makukuhang premyo nitong si former 3 World Division Champion Cuadro Alas Angas ng Pinas John Riel Casimero sa laban nito kontra Saul Sanchez na magaganap ngayong October 13, 2024 sa bansang Japan. Ang paliwanag kung bakit dinagdagan ng mga big-time promoter ang kanyang premyo ay dahil gusto ng mga big-time promoter na pumirma si John Riel Casimero ng kontrata sa ilalim ng kanilang pamamahala, kaya napakalaking blessing ito para kay John Riel Casimero kapag ito ay matuloy. Dahil mas mapapalawak at mapapadali na ang boxing promotion nito at mapapadali din ang pagkasa ng laban John Riel Casimero kontra dito sa undisputed and 4 World Division Champion na sina Naoya Inoue aka the Japanese Monster. Dahil ang mga big-time promoter na ang mag-organize tungkol dito. Sa kabilang banda Jake Paul at Cuadro Alas John Riel Casimero ay muli itong magsama para sa training ng ating kababayan na si John Riel Casimero, bilang paghahanda sa laban niya ngayong October 13, 2024, kontra Saul Sanchez. Isa kasi si Jake Paul ang todo suporta sa ating pambato. Dagdag pa sa ating mga balita, kinumpirma mismo ng promoter ni Cuadro Alas John Riel Casimero, na magkakaroon ng 1 hanggang 2 laban si John Riel Casimero bago matapos ang taong 2024. Dahil ayon sa Treasure Boxing Promotion na si ito, ay magkakaroon ng exclusive contract si Cuadro Alas John Riel Casimero sa Top Rank Promotion. Habang ang promoter naman ni Naoya Inoue, ay tinatapatan ang mga big-time promoter ni John Riel Casimero, ito ay si Mr. Honda ng Taken Promotion. Na nag-aalok din umano kay Naoya Inoue ng exclusive contract para tapatan si Cuadro Alas John Riel Casimero. Kapag magtuloy-tuloy ito ay tiyak ay isang napakalaking laban ito. Dahil buong mundo na ang nag-aabang ng laban John Riel Casimero kontra Naoya Inoue. Ano sa tingin nyo guys, matutuloy na kaya ang laban John Riel Casimero kontra Naoya Inoue sa taong 2024 hanggang 2025? Cuadro Alas John Riel Casimero puspusan na ang paghahanda at pagpapalakas ng katawan para sa paparating niyang laban kontra Saul Sanchez, kitang-kita ang pagpupursige nito para mas lalo itong lumakas, dahil ang paparating niyang laban ay isang laban na napaka-importante at dito rin nakasalalay ang posibilidad na susunod niyang makakaharap ang tinaguriang The Monster Naoya Inoue kapag tinalo niya si Saul Sanchez. Isang buwan na nga lang bago ang laban ni John Riel Casimero kontra Saul Sanchez, ang laban na ito ni John Riel Casimero ay isang malaking pagsubok sa kanya, lalo na ngayon na hinahabol talaga makalaban ni Cuadro Alas John Riel Casimero itong 4 World Division Champion na si Naoya Inoue aka the Japanese Monster. Ganun pa man ay puspusan na talaga ang pagsasanay at paghahanda ng Team Casimero, para sa paparating na laban kontra Saul Sanchez. Ayon naman kay Coach Nonoy Neri, na matagal na niya pinag-aralan ang mga galawan nitong si Saul Sanchez, kaya naghahanda sila ng maaaring counter-attack at game plan laban dito. Malaki naman ang kumpiyansa ng Team Casimero lalong-lalo na si Coach Nonoy Neri na kayang-kaya ni Cuadro Alas ipanalo ang laban niya kontra Saul Sanchez. Dahil unang-una ay maaaring makatulad kay Soloneteti ang performance ni Cuadro Alas, sa makatuwid guys ay knockout sa maikling oras talaga ang target ng Team Casimero dito kay Saul Sanchez. Kitang-kita na rito ang pagiging polido, malakas at mabilis na suntok ng ating kababayan na si former 3 World Division Champion, Cuadro Alas Angas ng Pinas John Riel Casimero. Koitang-kita rin dito na one-punch knockout ang kalaban kapag ito ay nataman ng solidong suntok ni John Riel Casimero. Dagdag pa sa ating mga balita. Ang dalawang malalakas na mandirigma ay nalalapit ng magtagpo sa ibabaw ng boxing ring, isang panabik na laban at pinaka-aabang ang laban sa buong mundo. Naoya Inoue aka The Monster vs John Riel Casimero aka Angas ng Pinas Cuadro Alas. Si Naoya Inoue ay lumakas ng ganyan dahil ang tatay niya mismo ang nag-training sa kanya. Dahil sa paggabay ng kanyang tatay, si Naoya Inoue ay naging halimaw sa ibabaw ng boxing ring. Isang napakadelikadong boksingero. Down for only the 3rd time in his career. And with his head and he's not going to make it. And we talked about tasting the power and he's tasted it now.
Pero hindi papatalo ang pinakamaangas na boksingero ng Pilipinas, walang iba kundi si John Riel Casimero, na siyang tanging inaasahan na babasag, babali at puputol sa pag-aarangkada ni Naoya Inoue patungo sa tagumpay. Ang kamao ni John Riel Casimero aka Cuadro Alas, angas ng Pinas ay isang malakas, mabilis, matatalim ang mga suntok kaliwat kanan. Pero meron talaga siyang super technique na hindi pa alam ng karamihan, hindi ba kayo nagtataka kung bakit napakatibay ng panga nito? Kahit ilang solidong suntok ang tumama sa pagmumukha niya ay parang hangin lang na dumaan, kayang-kaya niyang sumalo ng pinakamalakas na suntok na walang gaanong pinsala sa kanya. Ang teknik na ito ay tinatawag na sabay sa galaw ng kamao na karaniwan natin makikita sa mga top boxers champion, isang kakayanan na sumabay sa galaw ng suntok kung paano ito tatama at kung tatama ito ay hindi gaano mapinsala at isa na rin sa binayayaan ng estilong ito ay walang iba kundi si John Riel Casimero aka Cuadro Alas angas ng Pinas. Si John Riel Casimero ay isang boksingero na kayang magsugal or magpain ng mukha niya sa kalaban. Para malinlang niya ang kalaban sa oras kung saan nakatutok ang kalaban niya sa mukha niya, ay isang malaking pagkakataon para kay John Riel Casimero ang mag-counterpunch ng solidong suntok sa kalaban, ang pumagit sa pain at estilo ni John Riel Casimero aka Angas ng Pinas at tiyak na may kalalagyan at kapag minalas-malas ay baka tulog ang abutin sa ibabaw ng boxing ring. Magaling din manghula si John Riel Casimero kung ano susunod na galawan ng kalaban, kaya madali niya itong maka-counterpunch dahilan sa pagkasira ng estilo ng kalaban. Kayang-kaya din ni John Riel Casimero dumipensa habang nakikipagsabayan sa kalaban. Madali rin mag-adjust ng estilo si John Riel Casimero, depende sa style ng kalaban. Kaya walang takot si John Riel Casimero na sumugod ng sumugod sa kalaban. Sa unang tingin ay hindi mo lubos maisip na ang pagsugod niya ay isa rin palang depensa na tiyak malilito ang kalaban at hulaan ang mga susunod niyang mga suntok. Ayon sa eksperto, si Casimero ay may estilo at pamamaraan na hindi kayang ituro sa iba. Kung sa tingin ng karamihan, ang suntok ni John Riel Casimero ay isang bahala na suntok or bara-bara, dyan kayo nagkakamali dahil isa itong estilo or tahimik na pamamaraan at susi ng isang tagumpay. Marahil alam din ng Team Inoue ang pamamaraan at estilo ni John Riel Casimero, kaya tila takot sila at ayaw nilang patulan labanan si John Riel Casimero aka Cuadro Alas angas ng Pinas dahil sa kanyang estilo na tiyak ikatatalo nila. Special si Cuadro Alas, mayabang lang sa kausap niya because gusto niya ng malalaking laban. Ang maganda kay Casimero ay mahilig siyang makipag-away at gusto niyang makipag-away kahit kanino, tulad ni Manny na laging underdog. Ngunit nagbibigay ng kapana-panabik na labanan at tunay na libangan. Sa totoong buhay ay mabuting tao si Casimero, gusto lang niyang makilala ang pangalan niya sa boxing at lumikha ng sariling legacy. Ito ay magiging isang kamangha-manghang laban. Alam nating lahat si Casimero sa kanyang kalakasan ngayon at hindi magtatagal dahil mas matanda siya kay Inoue. Gawin ang laban na iyon dahil nasa tuktok pa rin si Casimero. Ang mga taong ito sa likod ng laban ay makasarili. Let this fight happen and let the fireworks begin. Si Casimero ay isang mahusay na manlalaban ngunit sa tingin ng lahat si Inoue ay isang mas mahusay na manlalaban, isang volume puncher. Hindi na mahintay ang sagupaan ng dalawang mandirigma na ito. Casimero all the way. He's always been the underdog and underrated boxer fighting on the opponent's hometown, a true champion, but I can see that he got the power to surpass the monster. The Cuadro Alas can't keep up with the speed at dami ng suntok ni Inoue, kahit na ang alas ni Casimero ay ang kanyang lakas ng suntok at makinis na estilo sa loob at labas, ngunit ang tiyempo ay higit sa bilis at ang katumpakan ay nakakatalo sa kapangyarihan. Isang mahusay na laban sa tingin ng lahat, dapat iwasan ni Casimero ang mga nakamamatay na suntok sa katawan ni Inoue ngunit sa sabay-sabay na pag-aralan ang tamang anggulo para ihatid ang kanyang mga counter punches sa katawan at ulo ni Inoue. I'm sure Inoue have some weakest spot with good timing he will be knocked down. Ang estilo ng boxing ni Casimero ay parang awayan sa kalye na nagmumula sa lahat ng direksyon na may 100% na katumpakan at mas malaki siya kay Inoue na tinatawag na halimaw ng Japan, habang si Casimero ay angas ng Pilipinas.